Amen. Amen po, Ate Lynn. Kaya show love and compassion lagi sa mga tao, kahit ano pa yan. And ito na po, verse 47, at kung ang binabati lang ninyo ang mga kaibigan ninyo, ano ang ginawa ninyo? Ano ang ginawa ninyo na nakakahigit sa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos? Verse 48, last verse na po tayo. Kaya dapat kayong maging ganap tulad ng inyong amang nasa langit. Ang sinasabi nga po dito, 'di ba? Dito po muna tayo sa verse 47 na kung ang binabati lamang po natin, ito nga po mga kakilala lamang natin at hindi yung mga tao. Kung hindi, for example po, tayo po may isang ministry and hindi po natin siya kasamahan sa ministry na ito at hindi po natin siya binabate, katulad na lamang ng pag may pumapasok sa ating live na hindi po natin siya binabate, para lamang din po tayo nagpapaka-hypocrite mga kapatid, na binabati lamang po natin yung ating mga kilala, ngunit yung mga hindi natin kilala ay hindi natin binabate. 'Di ba? Yun po yung sinasabi po dito ng Diyos mga kapatid. Wala po tayong partiality, wala tayong pinipili dito. Lahat ay welcome, lahat ay lahat po dapat tayo ay pantay-pantay lamang ang tingin natin, dahil yun nga po 'di ba, kung pantay ang tingin sa atin ng Diyos, dapat po ganun din tayo, pantay lamang din po ang tingin natin sa bawat isa. Wala pong mataas, walang mababa, like this, straight, ganyan po siya. Ganyan po siya, straight po dapat. Hindi po tayo dito nagtataas, nagbababa. Pantay-pantay lamang po tayo na nilikha ng Diyos mga kapatid. Wala pong dapat itaas dito, siya lamang. Siya lamang ang ating itataas para araw-araw. And ang sinabi naman po dito sa verse 48, kaya dapat kayong maging ganap tulad ng inyong amang nasa langit. Amen. Sa Lord lamang itataas. Ito sinasabi po dito sa verse 48, sa last verse po mga kapatid, na kailangan po nating gawin kung ano po yung ginagawa po ng Diyos. Yung mga pagmamahal, pagpapatawad, at yung no partiality sa bawat isa, yung pagpantay-pantay lamang po, yung pagturing natin sa ating mga kapwa, yung wala pong mataas, walang mababa, 'di ba mga kapatid? Yun po yung sinasabi po dito ng Diyos. Maging ganap tayo mga kapatid, maging katulad po natin siya, na mapagmahal, maawain, caring, forgiving, loving, and alam niyo po yun, lahat-lahat yung mga bagay na ikakatuwid at ikakaayos po natin, mga kapatid. 'Di ba? Amen. Kahit si Judas nga, 'di ba? Isang example nga po, 'di ba, si Judas. Ginawa na po ng sobrang buti ng Diyos, kahit alam po ng Diyos, ng pating Panginoong Jesucristo na i-betray siya ni Judas. Alam niyo, grabe po yung pinakita ng Diyos, 'di ba? He still give love on Judas. Naghintay siya for 3 years, mga kapatid. Sa 3 years na yun, na kasama niya itong si Judas. He show love and compassion. Pero tingnan niyo po yung ginawa pa rin kapalit ni Judas, 'di ba? He still betray our Lord Jesus Christ. Dun po sa mga bagay na iyon. Kasi nga po, 'di ba, nasabi po, na share po na to ng sa other topics, 'di ba? Na share nga po na hindi nga po tawag dito, hindi nga po talaga siya galing sa Diyos. Dahil nga po, no, galing siya sa kingdom of darkness. Talagang matigas po yung puso niya, hindi na nabago. Dahil galing nga po siya kay Satanas, 'di ba? Kung mababasa nga po natin doon nga po sa sa Last Supper, 'di ba? Na talagang matigas po talaga yung puso ni Judas. And siya lamang po yung napasukan ni Satan sa mga apostol ng Panginoon, 'di ba? Siya lamang po yung napasukan ni Satan, mga kapatid. 'Di ba? Yun nga po. At ilinig ko nga po yung mag-share. Nakalimutan ko po yun dun sa bandang part na yun. Alin? Yun dun kay Judas, kung bakit siya ginawa yun. Okay po. Yun na nabanggit natin ng mga last time, no, mga kapatid, na way back sa Genesis pa po yan, no? Yung sa Genesis, hindi ako nagkakamali sa 3, the fall. Sabi doon, no, magkakaroon ng enmity yung seed ng woman, which is, di ba, ang Panginoong Jesus. Tawag dito, at yung seed ng ahas ni Satan. So, ang seed ni Satan ay si Judas. Ang seed po ng woman, ang Panginoong Jesucristo, ginamit po na tawag dito na mag-betray para nga po makrusify ang Panginoon ay si Judas. Yung seed po ni Satan, siya yung ginamit. Diba? Kung babasahin nga natin yun, no, wait lang.
At saka po si Judas, ang tawag sa kanya, son of perdition. Kung inyo pong search kung ano ibig sabihin ng son of perdition, yun ay, ano talaga siya, meant for eternal damnation. Irredeemable po siya. Ibig sabihin kasi po siya ni Satan. Siya lang ang tanging napasukan ni Satan na vessel. Kung i-search niyo po yun sa buong book or buong Bible, wala, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, kung may makikita kayo doon, tanging si Judas lang talagang napasukan mismo ni Satan. The rest, puro mga demons lang. Diba? So, yun lang naman, brother. Baka may nakalimutan ako. Nagulat ako. Okay siya, ate. Amen. Ah, Ayun ito po yun, no, mga kapatid. Sabi dito, brother, Sige po, sa ate. Genesis 3, verse 15, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. So, di ba, seed ng woman, Panginoong Jesus, seed ni Satan, which is si Judas, yun po yung ginamit. So, he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So, yun po yan, mga kapatid. Amen. Ayun po yun, mga kapatid. Yung ano nga po, no, nag-isa po talagang representation doon kay Judas. Hindi po talaga siya seed ng ating Panginoon. Talagang seed po siya ni Satan kasi kung babasahin niyo po lang talaga ng maayos yung Bible and talaga pong uusasiin niyo siya ng maayos, siya lang po talaga yung napasukan ni Satan. Siya lamang po talaga yung isa-isahang tao na napasukan ni Satan, na nagamit ni Satan, mga kapatid. So, yun lamang po, mga kapatid. Natatapos na po yung ating topic for today and pwede na po kayo mag-share kung ano man po yung mga naging insights nyo, naging revelations sa inyo ni Lord regarding on our topic. Pwede na po kayo mag-share. May tanong si Sister Neneng B. Passage, yung kanina, yung sa Genesis, tama ba? Yung kanina daw ata, ate. O, ay yung sinishare Genesis. natin. Yes, Genesis 3. Yung po yung nagkaroon ng linagyan ng enmity. Doon na nga po nagsimula eh. Mula pa sa Genesis, sa simula't simula na yun yung kaparusahan, 'di ba, doon sa Ahas. Na magkakaroon ng enmity. Doon na po nagsimula si Satan na i-pervert ang image ng Diyos, 'di ba? Nagkaroon nga po yung ng tawag dito. Pinervert na po yung image ng Diyos, yung DNA ng, 'di ba, mga fallen angels na nakipagsiping doon sa mga, 'di ba, ng mga tao, nagkaroon ng Nephilim, mga hybrids. Doon na po nagsimula, talagang pinervert niya na kasi nagkaroon po ng enmity talaga. So, yun, mga kapatid. Yung last. Amen. Yung last, ito ata, ate. Yung kaya dapat kayong maging ganap. Yun nga po, na-explain ko nga po kanina na dapat po tayo maging katulad po ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat po maging example niya tayo na katulad nga po, 'di ba? Magmahal tayo ng iba tulad po ng pagmamahal niya sa atin. Magpatawad po tayo tulad po ng pagpapatawad niya sa atin. At yun nga po, no, tumingin po tayo ng pantay-pantay, katulad na lamang po sa bawat isa, nang wala pong mataas, walang mababa, kundi pantay-pantay lamang kung paano tayo tignan ng Diyos sa langit, mga kapatid. Yun lamang naman po dito sa last verse po natin, Sister Neneng. If ito man po yung tinatanong mo. Yun lamang po, ano po siya? Matthew 5 verse 48. Natapos na po tayo, mga kapatid. You can share your, ano na po. Kaya hindi ka gumama, watch lang watch, ha? Mapapakain mo ng menudo yan, ma? Ate, ano mo? Mute mo muna si Nana. Hindi ko mamute. Ikan mo na lang mapara. Papaya. Makain Ayun, niya. patatas sa Kesa magprito na naman, bibili daw si bakla ng... Hindi na. Pinabibili niya pa ng ano. So, pwede naman. Pwede naman yun. Nanay Evelyn, pamit po muna, ayan. Hindi na yung ulam na kagabi kumain. Kaya... kain dyan. Pamute, Ah, pamute, brother. dati wag Nanay ganyan. Evelyn, pamute po muna. Ang Hindi pa dati... siya nanonood kanina. Hindi, Sinabi na niya. nanonood siya. Nanonood ng baby ko. Bago lang siya nanonood eh. Nung ano. Bakit mo naman mamalo? Ano ba ito? Dala mo, ma? Oo. Pare-join na lang, nanay. Hindi ko siya ma-mute. Nanay Evelyn, pasensya na po. Pare-join na lang po. Ayan. Brother, diretso ko na rin, no, mga kapatid. Diretso
ko na rin po yung pinapahatid ng Panginoon regarding po dito sa topic ni Brother. No, thank you Lord. Praise God. Para po sa napakagandang topic na ito na gamit mga aming brother. Maraming salamat po. At idagdag ko lang, no, konti lang naman to regarding sa lahat naman na explain na rin po ni Brother. Idadagdag ko lang yung regarding sa meek, yung sa beatitude mga kapatid. Nandito yan, no, kung babasahin po English kasi yung sa aking Bible mga kapatid. Ang nakalagay po dito, no, Blessed are the meek. Ito, chapter 5, verse 5. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Sorry mga kapatid. So, nga po, no, kung isa-search po natin yung word na meek, di ba, yan po ay humble. Tama po, no? Humble, mapagpakumbaba. Yan po ay may kababaang loob. Yan ay maamo. Pagka sinearch po yan, maamo or tamed, meron kang self-control, quiet, gentle. Yan po, malawak po talaga ang meaning ng meek. At ang po doon, no, hindi po siya, parang peacemaker din siya, hindi siya pala, buga agad ng bibig, iisipin muna niya. At po siya, no, yung meekness po, hindi po yan weakness. It is power under control. May self-control po, at hindi siya, nagkukos ng trouble, hindi siya nagsisik ng revenge. Ito perfect representation dito mga kapatid sa pagiging meek na trait na talagang napakaganda trait ng Panginoong Hesus, 'di ba? Siya talaga yung meek all-in-one na talaga. Perfect example ang Panginoong Hesus na dapat, sabi nga dito, yun din yung ma-adapt natin, yun din yung maging bunga sa atin, yun din yung maging trait natin, being meek. Na kung dito, nasabi din niya ni Brother Daniel kanina, they shall inherit the earth, pero hindi po yung itong physical na mundo. Diba? Yung nasabi nga po ni Brother Daniel is the upcoming. Yung new heavens, new earth, new Jerusalem. Yun po yun mga kapatid. At kung tayo po ay pinapairal natin yung pagiging meek, na ipapamuhay nga po natin ang Panginoong Hesukristo, yung kanyang wangis sa atin, diba mga kapatid, na siya mismo na overcome na po ang mundong ito. At ang sabi nga po sa 1 John chapter 5 verse 4, no, for everyone who has been born of God overcomes the world. Our faith. Who is that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God. So kung siya na na-overcome na po ang mundo, tayo din po, 'di ba, na born of God, na talagang reconcile niya mismo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, linapit at pinagbalik loob po tayo sa Diyos, retransfer na po tayo sa kingdom of God. Ma-overcome din po natin ang mundong ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito nga po, no, yung pagiging meek po natin. Nasabi din po yan ni Sis Rem nung nakaraan na regarding self-control. Kung wala kang self-control, hindi mo kayang gawin yung iba pa eh. Nawala, sister. Nawala. Sorry. Nag-mute. Na-mute siya bigla. Aba, pinapamute. sorry. Babe, Oo nga, inaatake. nagsasalita ako biglang Naman nag-mute. ang ugali na naman ni Satan. I rebuke that in Jesus' name. Nasaan na nga ako yung huling na nyo narinig? Regarding sa Yung sa earth ate, new earth. ayun. Nabanggit ko si Ren. Yun na banggit mo Bakit kita si Sister Rem? Anong nakaraan, na pag walang self-control, di ba Sister Rem nabanggit mo yun, pag walang self-control, mahihirapan ka na talagang yung iba, yung love, peace, joy, ganyan. Kasi, sa pagka may self-control ka, ibig sabihin, hindi ka basta-basta padalos-dalos sa mga sinasabi mo dahil alam mo na yun ay talagang may yung tang natin may power comes life and death. So ibig sabihin, kapag ka padalos-dalos tayo sa ating mga sinasabi at ginagawa, accountable po yun sa atin. So dahil nga din po meron na tayong full surrender faith sa Panginoon, ay hindi na tayo nag-aalala. Kumbaga hindi na natin kailangan patunayan yung sarili natin kasi wala na yung identity natin sa sarili natin kundi nasa Panginoong Hesus na. Yes, nasa Panginoong Hesus na. So kung ang pagiging meek mo, na dahil nung, di ba nga, nung dating worldly tayo, gustong-gusto natin, lagi nating patunayan yung sarili natin, di ba, sa mga tao. Gustong-gusto natin manghingi ng validation sa tao. Ganon tayo dati. Pero ngayon, since itong pagiging meek nga po,
na humble, na hindi mo na kailangan patunayan ng sarili mo kasi ang tanging hinahatid mo lamang ay katotohanan tungkol sa Panginoong Hesus. Ang identity mo ay nasa Kanya na at hindi na po sa iyong sarili at hindi na rin po sa mundong ito. 'Di ba? Ginagawa mo lamang yung will ng Diyos. Hinahatid mo lamang, kaya regardless kung i-persecute ka, sabihan ka ng masama, gawan ka ng masama, tayo'y pagmamahal lamang sabi nga po ni brother kanina, no, nasa topic, na pakita natin ay pagmamahal, compassion, forgiveness. Yun yung role natin. Diba? Hindi natin role na magparusa. Hindi katulad po na ang Diyos po sa Kanya yung vengeance, no? Siya sa Kanya po yung wrath. Siya ang bahala na magparusa, mag-deal, magbigay ng consequence dun sa taong iyon. Tayo, ang role natin, magmahal. Role natin magpatawad. Role natin ay magbigay ng mercy, ng compassion, ipakita yung wangis niya. Diba? Sabi nga po, hindi ko alam kung saang book yun, no? Sa pagpapakita natin ng kabutihan, na kahit yung kaaway natin, pagka na-receive ng kabutihan at na-touch ng Panginoon ng puso niyan, maglilid yan to repentance, mapapagbalik loob mo siya sa Diyos. Kasi nakaranas siya ng pagmamahali. Wala pong matigas na puso ang hindi kayang palambutin ng Diyos. Yan nga po yun, yung goodness ng Diyos na nahahatid po natin sa iba ang pwedeng mag-lead sa kanila talaga sa repentance. Diba? So yun po yun mga kapatid. And yan, yun tungkol sa meek. At pagka nga po tayo ganito, no, meek, maibigin din nga po tayo sa kapayapaan, peacemaker, tapos humble po tayo, ay magkakaroon tayo ng good relationship sa ating mga kapatid, sa ating mga nakapalibot sa atin. Kasi nga po, tayo ay pinapakita lamang po natin yung wangis ng Panginoon. Yun po yung gusto niya. And then dito po, pangalawa na i-share ko regarding sa salt. Actually, nasabi ko na rin naman po ito dati, yung regarding po sa mga hidden meaning po na reveal ni Lord regarding sa salt. Tama po yung nabanggit ni brother, no? Tayo ay flavor, tayo ay alat sa mundong punong-puno ng sugar-coated na turo na nakakaplis ng laman ng tao, na nakakapahamak, na nakakalid astray. Tayo ay alat. Ibig sabihin tayo yung magbibigay na magpapalaganap ng katotohanan sa mundong full of lies and deception ni Satan. Yung tayo po'y salt, which means we are set apart. We are set apart for God's purpose, para po sa atin, to be different. Hindi po tayo inatasan ng Diyos para maging kaisa o maging katulad ng mundo. Maging iba. Diba? To be different from the world and to be preserver. Kasi po ang salt, di ba, preserver din po yan. Kung sa pagkain, nape-preserve niya ang pagkain, tayo po, preserver tayo ng truth. Kasi nga po yung mundong ito na pinamumunuan po ni Satan ay full of lies and deception na. So kung full of lies na tong mundong to, hindi ka para makaisa dito. Kasi magiging lies lang din yung babanggitin mo. So dapat ikaw yung maging salt. Dapat tanging katotohanan sa salita ng Diyos, tanging kalooban lamang niya ang ipalaganap mo. Regardless kung sila man ay ma-offend o masaktan. Kasi ang bit-bit mo yung word eh. Yun yung tabak. Yun yung tutusok dun sa puso nila. So, hindi galing sa ating sinabi, hindi galing sa ating opinion, ay galing lamang sa kanyang salita. Yun ang magre-rebuke sa kanila. Diba? So, at yun nga po, palaganap tayo ng katotohanan, preserver tayo ng truth, na katulad po ng asin, kung pine-preserve niya ang pagkain, di ba, pinupull out, ito po yun, no, pinupull out niya yung excess, yung moisture sa pagkain, di ba, ganun yung salt, pinupull out niya yung moisture sa pagkain to prevent spoilage, para hindi po mapanis, at ma-preserve po ng matagal yung pagkain. So, ganun din po tayo, pinupull out natin yung moisture doon sa mga taong, ibig sabihin po nun, ay repent po natin yung mga tao, no, tayo nananawagan for repentance, repent for the kingdom of heaven is at hand, come out of your sin, tumalikod na kayo dyan, lumapit na kayo sa Diyos, magbalik loob na kayo sa Diyos, malapit na po siyang dumating. Yun, di ba? Hinihila natin sila pataas. Hindi yung matolerate sila dun sa ginagawa nilang pagkakasala. Diba? Just like us pulling each other up, encouraging each other to repent and give your life to Jesus. Mamuhay na kayo ng tuwid sa Panginoong Hesus. Tanggalin na yung mga pamumuhay sa kasalanan, talikuran na yung mga fleshly and worldly desires. Na sinasabi nga po kanina, to prevent spoilage. So, ibig sabihin nun, kung sa pagkain para ma-prevent yung pagkasira, sa tao naman, para ma-prevent yung pagkapunta nila sa destruction or hell or lake of fire. Diba? Pinapagbalik loob natin sila sa Diyos. And then, yung yung paggawa po ng salt. Medyo lang po ito medyo mahaba lang regarding sa salt kasi ang dami pong ni-reveal ni Lord na
paano po ba ginagawa yung salt? Dalawa po yan. It's either, di ba, sa sea salt or rock salt. Yung sea salt po, yung hinilatag po yung yung tubig galing sa dagat, sa isang pond, and then hinahayaan lang po yung wind and then yung sun na yung dun po sa mismong tubig alat ay mabuo po yung minerals. Diba? Ma-set apart po. Kumbaga, mag-evaporate siya at yung matira na lamang is yung salt, yung crystals, yung minerals, yung sodium chloride. So, ang sea po nire-represent mundo. So, tayo po, sinet apart, kinuha po tayo dito sa mundo, sa kingdom of darkness, para nga pong asin, diba? Hinango tayo. Finiltered out tayo ng Diyos para maging alat ng mundo. Hindi para makaisa sa kanila dun sa tubig. Diba? Kinuha tayo parang asin. Yun po yung sa sea salt, no? And then sa rock salt naman, yung mga seabeds po na mga na mga wala ng tubig, yung nakaangat na mga rocks, is nagko-cultivate, parang kinukuha nila yung mga minerals doon, no? Yung mga sodium chloride, yung asin nga po, di ba parang yun, no? Tawag dito, yung mga tumigas na, kinukuha po doon. And then ganun din po, para tayo, sabi nga po ng Panginoon, no? Pag nahanap niya na po, yung mga tao, na gagamitin niya para nga pong mga mga hidden treasure gagamitin ng Diyos. So yun po yun, kinuha tayo for His purpose, for God's purpose. So doon po papasok yun, pagka nawala na po yung taste o yung alat natin, wala na po tayong silbi, wala na tayong worth, wala na tayong purpose sa Diyos kasi hindi na natin ginagawa yung will ng Diyos. Hindi na po, yung identity natin nasa Panginoong Jesucristo, dapat naka-abide tayo sa Kanya. Pag hindi na tayo naka-abide sa Kanya, wala na yung identity natin sa Kanya, hindi na natin pinapamuhay yung purpose natin to do the will of God, para saan pa? Wala na tayong silbi. Tayo yung matatapon sa lake of fire. Pagka tayo hindi sumusunod sa will ng Diyos. Yun ang kahihinatnan natin. At sabi nga din po dito, sa Mark, yan din po yung regarding dito sa salt, no? Sa Mark 9, verse 42 to 50, mga kapatid, na sabi po doon, na wait lang. Basahin ko po. Nakapasalo po siya sa talata regarding temptations of sin. Nabanggit din po yan ni brother dito sa topic natin. Mark 9, Mark 9, verse 42 to 50. Ayun. Ayan o, sabi nga po din, nakapasalob siya kasi dito sa temptations to sin, na, kung isa-summarize ko nga po mga kapatid, yun nabanggit ni brother na kung yung nagiging cause ng pagkakasala mo, yung mata mo, or kaya yung yung kamay mo, yung paa mo, diba, putulin. So, ibig sabihin, cut off, avoid mo na yan, iwasan mo na yan, mga tawag dito, yung mga nakakakos ng iyong pagkakasala, kasi sabi nga dito, for everyone will be salted with fire. Salt is good, but if the salt has lost its saltiness, how will you make it salty again? Have salt in yourselves and be at peace with one another. So, ibig sabihin po, yun yung purpose natin, to do the will of God, to spread His image, to influence righteousness of God to others. At hindi para maging katitisuran nila. Hindi para tayo pa yung magpalaganap ng mali. Iba dapat tayo yung nagiging good influence sa kanila, nagiging model. Diba, pinapakita natin, re-reflect natin ang Panginoong Hesus sa kanila. Diba, ini-spread natin yung God's image to this world full of lies, deception, at wickedness ni Satan. So, yun po yung salt. Ibig sabihin, pagka nawala na nga po yung purpose mo, yung silbi mo, hindi ka na nga gumagawa ng righteousness, 'di ba? Ikay tawag dito, tumatalikod na, bumabalik na naman sa dati mong pamumuhay na makalaman at makamundo, which is doon na nga tayo kinuha at tinanggal ng Panginoon papunta dito sa kanyang kaharian upang lumakad sa path of righteousness. Righteousness yung ating papairalin. Righteousness ng Diyos. At hindi po para bumalik muli sa ating dating gawi, 'di ba mga kapatid? So yun po yun mga kapatid. Maraming salamat po. Praise God po. May dadagdag po ako. Ay, may sasabihin ka pa ba din niya? Sige. Wala naman, sister. Sige, sister. Go. Gore. Ayan. Yung about dun sa ilaw din, habang nagsasalita si Ate Lynn, may napanood po kasi akong video with regards sa nagkakaroon ng parang kuryente ba yun or ilaw kapag yung bulb ay inilagay sa tubig na parang may asin. Alam ko po may ganong
anong tawag, basta parang ganong gamit na kung saan ang ginagamit po is para umilaw siya is yung tubig na may asin. So, di ba nga po, kapag nawala yung asin doon, so yung ilaw, kumbaga hindi na siya iilaw. Gets mo ba? Sorry na. Pero ganun pa man po, yung nakuha ko po ditong insight sa Matthew, ano nga to, 5. Tama po na, Matthew 5, ayan. About po siya, nireveal po siya ng Panginoon, yung patungkol sa works of the flesh, tsaka yung fruit of the spirit. So, una pa lang po, no, simula dun sa beatitude, yung mga pinagpala. Kasi wala naman pong taong makakaramdam, makakaisip, or magkakaroon ng ganong hangarin kung wala po sa kanila yung spirito po ng Panginoon. So, katulad na lang sa number 3 po, no, yung pinagpala daw po yung mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Na kung saan, di ba po, work siya ng spirit na kung saan nakarely lamang, di ba nga po, sa Panginoon. At ganun din yung nagdadalamhati, di ba nga po, sa pagkataaliwin sila ng Diyos at yung iba pa po. So, dito po, ipinapakita yung patungkol nga po sa pamumuhay sa spirito at yung pamumuhay sa laman. Kasi, kung babalikan po natin yung mga title at yung mga nilalaman, di ba nga po, yung mga pinagpala at yan nga po, yung about sa spirito ng Panginoon. Diba na kumikilos sa tao, yung about naman sa asin at ilaw, at saka yung katuroan tungkol sa kautusan, katuroan tungkol sa pagkagalit, di ba, pangangalonya, which is works of the flesh, at yung iba pa po, no, yung panunumpa, yung paghihiganti, pagmamahal sa kaaway. So, ang nano po sa akin na sum up, yun nandun sa Galatia chapter 5, verse 16 to, hanggang ano ba to? 26. So, basahin ko lang po no, about po to sa spirito, ang spirito at ang laman, na kung saan sinabi po dito, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa spirito at hindi ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Kaya katulad nga po, di ba, dun sa about sa adultery, pangangalonya, naputulin mo, yun nagiging sanhi ng pagkakasala mo. Kasi once na parang, di ba nga po, talagang nagpatuloy ka dun, mas worse pa yung mararanasan mo pag namatay ka at napunta ka sa impyerno. Kasi kung ano, yung ginawa mo dito, yun din yung mangyayari sa'yo at gagawin sa'yo ng mga demonic entities doon sa hell. At sabi pa nga po dito, ayun, mamuhay kayo ayon sa spirito at hindi nyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. At sabi sa verse 17, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng spirito, at ang kagustuhan ng espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya mapipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. So, doon pa lang po no, sa buong Matthew 5, nireveal na yung patungkol nga po sa pamumuhay sa spirito at pamumuhay po sa laman. So, para daw po kumbaga matalikuran natin yung pamumuhay sa laman, kailangan natin mamuhay sa spirito. At sabi nga po dito, kung pinapatnubayan kayo ng spirito, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. At sabi po dito, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Diba nga yung pakikiapid, pakikipagseksyon ng labas sa kasal, diba po kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, at worse sarili mo, pangkukulam na hindi lang po ito yung naghahalo ng herbs. Diba nga po, even yung mga nagtuturat, iba pa pong ginagawa natin, or pagsumpa, so pangkukulam din yan. Pagkapuot, diba po, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit. So ito po, spirit po to ni Satan, diba nga po, spirit ng mundo, at kasakiman. Spirit niya din po yan, pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. At sabi po doon, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At di ba nga po, kung babalikan natin dun sa ang mga pinagpala, di ba nga po, sila, yung mga tao, di ba nga po na makikita ang Panginoon kabilang sa kaharian ng langit. Kasi nga po sila ay namumuhay sa spirito at hindi sa laman na siyang ating nabanggit po kanina. At sabi sa verse 22, subalit di ba nga po ang bunga ng espiritu po ng Diyos ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, or yung self-control nga po. At walang batas daw po laban sa mga ganito, kasi di ba nga po ito po ay espiritu or pag-uugali ng Panginoon ng Diyos. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus
ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito.